Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jeng, taga Pangasinan at isang proud Ilocana. Nagmula po ako sa pobre at simpleng pamilya at pangalawa ako sa 5 magkakapatid. Pero kahit na mahirap kami, ay naitataguyod naman ng aming mga magulang ang aming pamumuhay. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Nasubukan ko noong maglakad ng napakalayo at nakatsinelas lamang para makapag-aral lang. At dahil walang pambili ang aking mga magulang noon para sa mga pangangailangan ko sa pag-aaral, ay nasubukan ko rin magtinda ng mga gulay, yema, adobong mani at iba pang mga klaseng paninda. Ginawa ko yun hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Hindi ako tumigil noon sa pangangarap na makatulong sa akin o makatulong sa aking mga magulang at mga kapatid. Kaya naman pinagsikapan ko noon na makapasok sa kolehiyo. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasa ako noon sa 50% discount scholarship ng eskwelahang papasukan ko sa tuwing araw. Habang tinulungan naman ako ng tiyahin ko sa pagtustos sa iba pang mga gastusin ko sa pag-aaral. Sa kabilang banda, bilang kabayaran at pagpapakita na rin ng utang na loob, ay nanilibihan ako noon bilang kasambahay sa aking tiyahin. Chacha! Chacha, halika nga dito! Dali, may utos ako sa Chacha! Ano ba? Asan ka ba? Chacha, ano ba? Kanina pa kita tinatawag, bingi ka ba? Ha? Teka, ako ba yung tinatawag mo? Hindi, yung hawak mong walis yung tinatawag ko. Bakit pa kasi Chacha yung tinatawag mo sa akin? Well, from now on, Chacha na itatawag ko sa'yo. Aha? Bakit naman? Chacha, as in, muchacha. O, diba, bongga ng slight ang tawag ko sa'yo. Anyway, kanina pa kita tinatawag kasi may papagawa ko sa'yo. Ano naman yun? Plansyahin mo nga tong damit ko na susutin mamaya sa party ni Eva. Now na. Teka, hindi pa ako tapos dito tapos magluluto pa ako ng hapunan. Pwede mamaya na lang yon, okay? Sandali lang naman to Baka kasi masunog ko pa yung damit mo, nakakatakot. Ikaw na lang yung magplansya. Ay, ako pa talaga inutusan mo, no? Nakakahiya. Sino bang alila dito? Ikaw, diba? Hay nako, Jeng. Plansyahin mo na lang tong bonggacious na party outfit ko. Oy, gandahan mo yung pagpaplansya. Ayoko na may bahid ng uling yung mga damit ko. Di katulad nung ginawa mo dun sa uniform ko. Pabilihin mo na si tita ng dekuryenteng plansya para naman hindi na ganito yung ginagamit natin. Okay. Sige, sasabihin ko kay mama bumili ng dekuryenteng plansya. Pero sasabihin ko rin sa kanya, iawa sa pagkain at pagpapaaral mo yung magagaso sa pagbili nun. Ikaw talaga, Chacha, napaka-reklamador mo. Gusto mo pa dekuryente, pang uling naman yung pagmumukha mo. Ay nako, basta plansyahin mo na lang to, tapos. Sige, sabi mo Ay, naku, Jeng. Ano ba itong pinasok mo? Pinag-aaral ka nga ng tiyahin mo. Grabe ka naman kung alilain. Feeling ko tuloy parang ako si Cinderella. Chacha, may nakalimutan pala ako iutos. Ano na naman yun, Icy? Ano yung papagawa mo? Pagkatapos mong plansyahin yung damit ko, linisin mo na rin yung kwarto ko, Kailangan pag uwi ko, maayos na yun. Okay? Okay. Kung makautos naman to, kala mo ikaw yung amo. Ano sabi mo? Well, Hoy, Chacha! Una sa lahat, ang mama ko lang naman ang nagpapaaral at nagpapalamon sa'yo. Ako ang anak niya dito, kaya amo mo rin ako. Kapag naasar ako sa'yo, kakalbuhin talaga kita dyan Sasabihin ko rin kay mama na huwag ka na rin pag-aralin. Ano? Tameme ka ngayon, no? Ay nako, gawin mo na lang kasi yung trabaho mo dito sa bahay, hindi yung reklamo ka na reklamo. Kailangan na plansya mo na yung damit ko pagkatapos kong maligo. Okay? Maligo na ako. Gora na ako sa banyo. Bye! Kala mo naman kung sino-sino dito kung makapag-utos. Samantalang ampod lang naman siya ni tita. Ay, naku. Tapusin ko na nga to. Jeng! Jeng, halika nga dito. Sige po, tita. Papunta na po ako dyan. Tita, bakit po? Halika nga dito, bata ka. Aray, tita, bakit po? Huwag niyo naman po kong kurutin. Tingnan mo tong ginawa mo sa slacks ko. Ano, bakit nagkaganito to? Bakit parang naging balato ng Dalmatian? Jeng naman, bakit hindi mo pinag-ingatan to? Alam mo namang uniforme ko to di ba? Tita, sorry po. Hindi ko naman po sinasadya. Hindi sinasadya. Sana kasi nag-iingat ka sa mga nilalabhan mo, di ba? Ayan tuloy, humawa yung kulay ng ibang damit sa slacks ko. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na paghiwalayin mo yung dekolor sa puti? Alam mo namang puti itong slacks ko
Tita, sorry na po. Aray, tita mo niyo naman po ako. Kahit kailan talaga, Jeng, ang tanga-tanga mo. Sayang lang yata ang pagpapaaral ko sa'yo dito eh. Aray, tita, nasasaktan na po ako. Huwag niyo na po ako kurutin. Hindi ko na po sinasadya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagtitino. Aray, tita, tama na po. Tigas ng ulo mo ah. Ikaw, Jeng ah, ang dami mo ng atraso sa akin. Pasalamat ka at may awa pa rin ako at pinag-aaral pa kita. Ano, uulitin mo pa ba tong katangahan mong to? Hindi na po, tita. Sorry po. Hindi na po. Ay, kaloka. Mami, what's the meaning of oh my? Nalingat lang ako saglit. Meron na palang aksyon na nagaganap dito. Eh, tingnan mo naman yung ginawa ni Jay sa uniforme ko. Oh. Sinong hindi magagalit dito, Aber? Ang sunga-sunga naman po kasi ng babaitang yan, mama. Jeng, bilang parusa sa ginawa mo ngayon, hindi ka kakain ngayong gabi. Tita. Naku, mama, dapat lang po yan kay Jeng. Disiplinahin niyo yan. Tita naman, maawa naman po kayo sa akin. Kailangan kitang disiplinahin para sa susunod, magawa mo na ng maayos sa mga gawain dito sa bahay. Isang malaking sakripisyo talaga ang mawali noon sa aking mga magulang at kapatid. Pero kailangan kong manirahan at manilbihan noon sa tita ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. Nagtiis talaga ako noon dahil alam kong makakamit ko rin ang mga pangarap ko. Habang naroon sa bahay ng aking tiyahin ay sari-saring hirap ang naranasan ko. Isama pa sa kalbaryo ko ang kontrabitang ampon ng tita ko. Doon ko rin natutunan ang lahat ng mga bagay na hindi ko ginagawa noon. At dahil nga sa malaki ang utang na loob ko sa aking tiyahin, ay iniisip ko na wala akong karapatang magreklamo sa mga inuutos niya sa akin. Dahil sa hirap ng buhay ay maagang nag-mature ang isipan ko. Positibo ako palagi at kailanman ay hindi ako sumusuko sa mga pagsubok na dumarating sa akin. Sa madaling salita, natuto akong maging independent. Pero minsan, susubukin talaga ng tadhana kung hanggang saan mo kakayanin ang mga hirap na dumarating sa buhay mo. Katulad na nga lamang isang araw. Jeng! Jeng! Tita, ang aga niyo po yatang gumising. At anong ginagawa mo dyan, ha? Bakit hindi ka pa nagluluto na agahan? Alas 4 pa lang naman po na umaga eh. Eh ano ngayon ko alas 4 ng umaga? Teka, ano ba kasi yung ginagawa mo? Nagre-review po. Exam po kasi namin mamaya eh. O nung oras mo na naman binuksan tong ilaw? Mga alas 2 po. Ano ba naman yan, Jeng? Sayang ang kuryente. Bakit kasi hindi ka mag-review ng may araw? Marami po kasi yung ginagawa pag ganun eh. Eh kahit na. Dapat matuto kang i-budget ang oras mo. At saka bilis-bilisan mo kasi yung pagkilos mo nang sa ganon, madali ka matapos din sa mga gawain mo. Ay naku talaga, Jeng, ang tanga-tanga mo. Mamaya na nga yung review-review Opo, na yan. tita. Pagluto ka muna doon. At saka pala, ipagtimpla mo muna ako ng kape. At bilisan mo huwag kang uugod-ugod dyan ha. Opo, tita. Ay, Jeng. Gusto mo kasi makapag-aral kaya magtiis ka sa pang-aalilan nila sa'yo. Ay. Tita, ito na po yung kape nyo. O, ilapag mo na lang dyan. Nga pala, Jeng, bago ka pumasok sa eskwelahan, siguraduhin mo malinis ang bahay. Kailangan lahat maayos at malinis, ha? Ayoko na may nakikita akong kahit katiting na alikabok dito. Maliwanag ba? Opo, tita. Opo ka ng opo dyan. Tapos mamaya niyan, hindi mo na naman naiintindihan. Kahapon nung tumawag ako sa'yo, sabi mo malinis tong bahay. Bakit na umuwi ako nadatnan kong magulo tong bahay? Tita, baka po si Ice yung nanggulo nun. Aba, pinagbintangan pa ako ng loka. Ang kapal ng pes mo, no? Ang sabihin mo, Chacha, palpak ka maglinis. Oh, gising ka na pala, anak. Good morning, ma. Maaga po kasi ang papasok ngayon sa school. May tatapusin po kaming project ni Darwin. Aalis na po ako ng alas 6. Anyway, ano naman po bang problema ng muchachang to? Nasa kwarto lang po ako magdamag tapos sasabihin niya ako nanggugulo ng nililinis niya. Anak, naniniwala naman ako sa'yo. Palpak lang naman talaga maglinis yung si Jeng. Ay naku, dapat turuan niyo ng leksyon yung babaitang yan. Tingnan niyo, pinag-aaral niyo pa po pero po kapalpakan naman ang ginagawa niya sa bahay. Naku, sayang lang ang gastos niyo dyan kay Jeng. At saka ma, bakit po kayo nagpapaaral sa kanya samantalang may mga magulang naman yan? Sila po magpaaral dyan, di kayo. Inaabuso lang kayo ng mga magulang ng tsatsang yan. Icy naman, huwag ka naman gatong dyan.
For your info, Chacha, hindi ko ginagatungan si Mama. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Oo, siya. Sige na. Tama na yan. Oh, ano pa tinutunganga-tunganga mo dyan? Dali, magluto ka na ng agahan, papasok pa ako na maaga. Ano, dalian mo! Kahit kailan ang kupad talaga ng babaitang to, Mama. Sige po, tita. Magluluto na po ako. Anak, nagtataka lang ako ha. Bakit Chacha ang tawag mo sa pinsan mo? Chacha, as in, muchacha. Pasalamat nga siya, hindi ko siya tinawag na atchay. Ay nako talaga anak, napakapilyo mo. Ang tagal mo naman dyan, Jay. Bilisan mo, nagugutom na ako. Sandali lang, Icy. Kita mo naman nagsasaing pa lang ako dito eh. Ay nako, ang kupad-kupad kasi. Ay, siya nga pala ma, yang si Jeng. Nahuli ko nakikipag-usap sa syota niya. Uy, Icy tumigil ka nga dyan. Wala akong boyfriend. Sus! Wag mo na ako lokohin pa. Hindi po, tita. Hindi ko po boyfriend yon. Kaibigan ko lang po si Kian. Eh bakit sa labas ng gate kayo nag-uusap, hindi sa loob ng bahay? At saka, anong sabi mo? Kaibigan? Eh kung magharutan kayong dalawa para kayo magsyota. Ay nako, Jeng sigurado ko, syota mo yun. Ma, kung ako po sa inyo, pagalitan niyo yan si Jeng. Imbis na mag-aral, puro paglalandi ang inaatupag. Tumigil ka nga, Icy. Huwag ka nga magsinungaling dyan. Tita, wala po akong boyfriend. Maniwala po kayo sa akin. Totoo man o hindi, ayoko pa rin na mababalitaan kung may boyfriend ka. Unahin mo nga muna yung pag-aaral mo. Huwag mo sayahin ang pagpapaaral ko sa'yo, ha? O eto, Jeng, kapag nabalitaan kung may boyfriend ka na, titigil ka sa pag-aaral mo. Nagkakaliwanagan ba tayo? Opo, tita. Pero maniwala po kayo sa akin, wala po talaga akong boyfriend. Huwag po kayo maniwala sa kanya. Ikaw talaga, Icy. Mahilig ka talaga manulsul dyan. Hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Ay naku, Jeng, tama na nga yan. Asikasuhin mo na lang yung pagluluto mo. Ay! Ano yung nabasag? Sorry po, Jeng tita. naman! Ay naku, nakabasag ka na naman ng plato. Kahit kailan talagang tanga-tanga mo. Correct, siya nga talaga yung babaeng yan. Ay naku, nakakapang-init ka ng dugo ang aga-aga eh. Sige na, linisin mo na lang yan. Kung hindi lang kita pamangkin, matagal na kitang hinudgun sa sahig. Ganon ang madalas na nararanasan ko sa kamay ng tita ko. Kung hindi ka sasaktan, ay pagsasalitan ka naman ng hindi maganda at ipapahiya ka sa maraming tao. Pero tiniis ko na lamang yun at kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Kasi naman nakakatulong naman sila sa akin kahit papano. Inunawa ko na lamang noon ang tita ko dahil ganon din ang nararanasan niya na paghihirap para lang makatapos ako sa pag-aaral. Sa kabilang banda, kahit na marami akong nararanasang hirap, ay natuto pa rin ako ngumiti dahil kay Kian, ang makulit kong kaibigan na talaga namang laging sinusuportahan ako nung nandun pa ako sa Cagayan. Mabait si Kian at aaminin ko rin na kumahanga rin ako noon sa kanya dahil sa angking niyang kakisigan. Sa totoo lang, muntik na talagang mahulog ang loob ko kay Kian. Pero isang araw... Hi, Jeng! Oh, Kian. Mamaya na lang tayo mag-usap. Kahit kailan naman napakaseryoso mo eh. Hindi mo makuhang ngumiti. Mana kaya talaga sa mama mo eh. Ewan ko ba pero palaging Biyernes Santo ang mga pagmumukhaan yung dalawa. Ay nako, Kian. Mga asar ka lang ba sa akin, ha? Oo, siguro nga pareho kami ni Mama na hindi marunong ngumiti. Lalo na sa mga makukulit na taong kagaya mo. Eto naman, binibiro ka lang eh. Siya nga pala. Kamusta ka naman dito? Buti naman wala sa paligid yung dalawang kontrabida sa buhay mo. Hindi naman kontrabida si tita. Siya kasi nagpapaaral sa akin, di ba? Si Icy, ayun, kontrabida talaga yung sa buhay ko. Yung baklang yun. Buti nga nasa eskwelahan yung lukarit na yun eh. Walang asungot. Pero sandali, Jeng, bakit ang dami mo yatang nilalaban? Grabe, pati itong kay laki-laking comforter nilalaban mo. Kailangan eh. Kung hindi, magagalit ang evil witch at sisiraan na naman ako kay tita. Kay Icy pala tong comforter na to. Naku naman, Jeng. Buti naman at nakakatiis ka pa sa pang-aalila nila sa'yo. Ay, ganun talaga. Kailangan kong mag-aaral eh. Jeng, tabi ako sa'yo Ay, nako Kian ha. Alam ko na yan binabalak mo. Please lang, wag mo nang ituloy yan. Wala ako sa mood makipag-asaran sa'yo. Ito naman? Bakit? Kada lalapit ba ako sa'yo puro pang-aasar na lang gagawin ko sa'yo, Jeng? Nako, kilala kita, Kian. Ikaw ang pinakamaharot na lalaki na kilala ko sa buong buhay ko. Huwag ka mag-alala, Jeng.
Hindi ako mangungulit at manghaharot sa araw na to. Talaga lang ha? Eh dati nga lagi mo ako pinapahiran ng bula sa mukha eh. Seryoso ako ngayon. Jeng, Aba, himala. Teka Kian, ano man nangyari sa'yo ha? nasabi pala sa akin ni Ruby na marami raw ang nanliligaw sa'yo. Pero bakit Jeng, kahit isa sa kanila wala ka daw ine-entertain? Wala talaga. Kasi hindi ko naman sila gusto. Jeng? Oh, bakit? Teka, namumutla at pinagpapawisan ka. Bakit? May sakit ka ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Ano ba Jeng? Pwede ba kitang ligawan? Ano? Kasi baka maunahan pa nila ako sa'yo eh. Ano ba sinasabi mo? Wala namang ganyanan, Kian. Sorry, Kian ah. Pero wala pa akong panahon para dyan. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya ko ibigay sa'yo. Pero bakit Jeng? Ayaw mo ba sa akin? Tatapatin na kita. Ayaw ko sa lalaking playboy na katulad mo. Aba, teka Jeng ah. Ang tingin mo ba sa akin playboy? Ganun na nga. Lang ba? Kilala kita, Kian. At saka, habulin ka ng mga babae, di ba? Pag nagkataon, marami lang ako magiging kaagaw sa'yo. Naku, pasasakitin mo lang ang ulo ko. Jeng talaga inuhusgahan mo naman agad ako eh. Oo. Maaring habulin ako at naging playboy pero handa naman ako magbago eh. Jeng, pagbigyan mo naman ako. Sorry talaga, Kian. Pero wag ka na magsayang ng panahon sa akin. Hindi rin kita sasagutin eh. Jeng, please naman oh. Isa pa kasi sa dahilan kaya hindi ako nag-entertain ng manliligaw. Kasi ayoko sirain yung pangako ko sa sarili ko na magko-concentrate ako sa pag-aaral ko. Na hindi ako papasok sa isang relasyon hanggat hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Makakasagabal lang kasi ang pag-ibig na yan sa pag-abot ko sa mga pangarap ko eh. At saka Kian, si tita, hanggat maaari ayaw na rin mabalitaan na may boyfriend ako. Dahil pag nabalitaan niya yon na mayroon akong boyfriend, naku, hindi siya magdadalawang isip na patigilin ako sa pag-aaral. Kaya sorry talaga, Kian. Wala ka talaga maaasahan sa akin. Ouch naman, it hurts Jeng. Sakit naman nun. Hindi pa nga ako nanliligaw sa'yo, busted na agad ako. Okay lang yun Jeng. Hindi naman kita minamadali eh. Basta tandaan mo lang na nandito ako para sa'yo. Huwag mo kasing itoon lang sa akin yung atensyon mo. Subukan mong ibalingan sa iba. Marami naman kaya nagkakagusto sa'yo. Sa gwapo mong yan, hindi ka mahihirapang magka-girlfriend, no? Eh kaso nga, Jeng, ayaw ko naman sa mga babaeng naghahabol at nagkakandara pa sa akin. Iba pa rin yung pinaghihirapan. Intindihin mo naman sana ako, Kian. Mas priority ko talaga muna yung pag-aaral. Pero pwede naman maging tayo kahit nag-aaral ka pa. Ang kulit naman eh, hindi talaga pwede. Sorry, Kian. Hanggang friendship lang talagang kaya kong i-offer sa'yo. Hindi na ba talaga pwedeng magbago yung desisyon mo? Hindi na talaga, Kian. Sana maintindihan mo ako. Mula noon, may nagbago na si Kian sa akin. Hindi na siya noon madalas pumupunta sa bahay. Bagay na namimiss ko, lalo na yung pagiging makulit niya at pagpapatawan niya sa akin. Pero anong magagawa ko? Yung mga panahon yun ay hindi pa ako talaga handa sa mga bagay na ganoon. Pag-aaral talaga ang inaasikaso ko hanggang sa makapagtapos nga ako ng kolehiyo na wala kahit na isang boyfriend. Pero masaya na rin ako sa naging achievement ko dahil sa wakas ay matutupad ko na ang pangarap ko na makatulong sa pamilya ko. Doon ko na rin kinalimutan ang mga paghihirap na dinanas ko noong nasa poder pa ako ng aking tiyahin. Taong 2006 naman, lumuwas na ako ng Maynila para dito na maghanap ng trabaho at hindi naman ako nahirapan dahil nakahanap din kaagad ako kahit na nga hindi related sa tinapos ko. Ang importante lang sa akin ay kikita lang ako ng pera para sa sarili ko at sa pamilya ko. Kahit kailan ay hindi na ako aasa sa sino man. Masayang masaya ako at si tita at ang buo kong pamilya noong nakapagtapos ako ng pag-aaral. Pero alam ko na malayo pa ang aking lalakbayin sa buhay at hindi mawawala ang mga pagsubok ko. At alam ko rin na kaakibat ng pagkakuha ko sa aking diploma ay ang pagpasang ko sa isang mas mabigat na responsibilidad.
Ako kasi ang tipong hindi iniisip ang pansariling kapakanan dahil para sa akin ay pamilya muna bago ang sarili. Pinagsumikapan kong ibigay ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko dahil ayaw kong maranasan nila ang buhay na dinanas ko noon. Marami akong pinasuhong trabaho noon pero hindi rin ako nakatagal dahil sari-saring ang pagsubok ang dumarating sa akin. Pero sa halip na magpatalo ako noon ay sige lang ako. Hindi talaga ako tumigil sa paghahanap ng magandang trabaho at ang makita ko na nga, ang inaakala kong dream job ko nagsimula na akong mag-ipon at nagsimula na rin akong pag-aralin ng mga kapatid ko. Ginapang ko talaga ang pag-aaral ng mga kapatid ko hanggang mapagtapos ko nga sila ng isa-isa. Pero syempre, hindi pa rin may iwasan ang pagdating ng mga problema. Jeng, anak. Oh, nandiyan na po pala kayo, Tay. Napapansin ko, kaya napatahimik dyan. May problema ka ba, ha, anak? Itay, Bakit, anak? natanggal na po ako sa trabaho eh. Ha? Pero bakit naman? Nalugi na raw po kasi yung kumpanya pinagtatrabahuhan ko. Kailangan daw po magbawas sa mga empleyado. Last in first out po kasi yung gagawin. 7 buwan pa lang po ako doon kaya isa po ako sa mga napasamang tanggalin. Ganun ba? Paano yan? Ito po, naghahanap po ako ng trabaho ngayon. Paano na yung mga kapatid mo? Kakayanin mo ba bang silang pag-aralin? Opo naman po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po sila titigil sa pag-aaral. Makakapagtapos po silang lahat tulad ng ginawa ko pong pagpapaaral kay Jason. Naawa na kami sa inyo, anak. Pasensya na kung hindi ka namin matulungan ng nanay mo, ha? Tanda mo ng sakripisyo sa pamilya natin. Tay, ayos lang po sa akin yun. At saka, hindi po ako nagre-reklamo dun. Nauunawaan ko naman po kayo eh. At saka Tay, ginagawa ko to bilang pasasalamat na rin sa Diyos dahil nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tay, alam ko pong pagsubok lang to sa atin ng Diyos. Hindi po ako susuko. Pupursigihin ko pong makapaghanap agad ng trabaho. Anak, huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ibagdadasal ka namin ng nanay mo. Salamat po, Itay. Oo nga pala, may ba tayo? Tumawag sa akin yun, tiyahin mo ah. Talaga po, Tay? Nagpapasalamat yung tita mo doon sa binigay mong regalo sa kanya ng birthday niya. Gustong gusto daw niya yung binili mong regalo eh. Buti naman po't nagustuhan ni tita yung regalo ko. Sa totoo lang po, kulang pa nga po yung regalo kong yun sa sakripisyong binigay niya para makapagtapos ako ng pag-aaral eh. Kung hindi po kasi dahil kay tita, hindi ko po maaabot kung ano man yung kinatatayuan ko ngayon. Malaki po talaga yung utang na loob ko kay tita. Kaya nga po hindi ko po nakakalimutang mag-share ng blessing sa kanya eh. Alam mo ba anak, pinagmamalaki ka ng tita mo. Sa lahat kasi ng pamangkin na pinag-aral niya, ikaw yung may narating eh. Yung iba mga pinsan mo na pinag-aral ng tita mo, nagsipag-asawa lang nung gumraduate eh. Kaya nga po ito, nagpupursige po ako makahanap ulit ng bagong trabaho kasi ayaw ko pong biguin si tita. Malaki po ang expectation niya sa akin eh, kaya hindi ko po hayaang masira yun. Siya nga po pala, Tay. Si Jason po ba umuwi na? Hindi pa eh, pero pauwi na siguro yun. Masyadong abala sa mga pag-aaral ng trabaho. Pero Jeng, may napapansin ka ba sa kapatid mo? Wala naman po. Bakit po, Itay? Napapansin ko kasi parang may problema yung kapatid mo, Jeng eh. Ganun po ba? Tay! Tay! Nay! Tay! Nay! Nandito na po ako! Oh, buti naman at umuwi ka na. Pumasok ka na. Sige po. Ate Jeng, nandyan na po pala kayo. Si nanay po. Ang inay mo nasa kwarto, natulog. Naparami ng inom eh. Oo nga pala, saan ka galing? At parang problemado ka. Tay, pwede po ba kayong makausap ni ate? Bakit, Jason? May problema ka ba? Tay, Ate Jeng, wag po kayo magagalit sa akin ha. Bakit naman kami magagalit ni Itay sa'yo? Ano ba yun? Ate, may malaki po akong problema eh. Ano ba yan anak? Nakabuntis po ako. Ano? Jason, anong nangyari ha? Bakit ka nakabuntis? Pinikot po ako ni Flor. Ayun, nagbunga. Ngayon, kailangan ko raw pong panagutan si Flor. Sabi kasi nung mga kamag-anak niya, panagutan ko siya kung hindi. May mangyayari daw pong hindi maganda sa akin. Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat anak?
Paano nagkaroon ng pagkakataon ng babaeng yun na mapikot ka? Paano nga ngayon yan? Kailangan mo pakasalan yung babaeng yun. Opo ate, wala po mapagpipilian kundi pakasalan po si Flor. Wala na tayong magagawa dyan, Jason. Nangyari na yun. Tanggapin na lang natin yun. Ay, maging responsable ka na lang sana sa magiging pamilya mo, anak. Sobra ako nagulat sa nangyari at aaminin kong nakaramdam ako ng awa at disappointment sa kapatid kong si Jason. Awa dahil alam kong hindi niya mahal ang babae. Pero wala siyang choice kundi ang panagutan ito kasi natbunga ang kanilang kapusukan. Nakaramdam din ako ng disappointment dahil kahit papaano ay inaasahan ko si Jason na makatuwang ko sa pagtataguyod ng buong pamilya. Pero hindi niya na magagawa yun dahil nga mayroon na siyang responsibilidad na iba. Sa kabila ng mga pagsubok na yun ay hindi pa rin ako nakalimutan noon ng Panginoon. Nahanap ko rin yung pinakamimiti kong magandang trabaho at sunod-sunod na ang pagdating ng swerte sa akin. Hindi ko pa rin makuhang maghinga o magsaya ng lubusan dahil na rin sa problemang kinakaharap ng kapatid ko. Jeng, anak. Tay, sandali lang po. Bakit naman hanggang dito sa bahay dinadala mo yung trabaho mo? Hindi ka ba mapagod yan? Inaayos ko lang po tong presentation na gagawin ko po para bukas. Jeng, anak. Napapansin ko malungkot ka. Dapat magsaya ka kasi nakahanap ka uli ng mas magandang trabaho naman ngayon. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Wala po to. Jeng, nakausap na pala namin yung magulang ni Flor. Nagkasundo na kami sa mga mangyayaring arrangement ng kasal. Hihingin sana namin yung tulong mo Tay, tapos na po ako sa responsibilidad ko kay Jason. Tapos ko na po siya ng pag-aaral. Pero hindi naman po niya ginamit sa tama. Wala na po akong maitutulong pa sa kanya, Itay. Jeng, alam kong tutol kang maikasal si Jason sa babaeng yun. Opo, Itay. Kasi hindi naman po siya mahal ni Jason Yung babae yung may kasalanan, di ba? Pinikot niya lang yung kapatid ko. Sa palagay niyo po ba matutuwa po ako noon? At saka kayo po ang nag-set up ng kasal. Hindi niyo man lang kinonsulta sa amin at napag-usapan kung anong dapat gawin. Pero nagdesisyon na agad kayo. Wala na po akong magagawa dyan, Tay. Jeng, bakit ka naman ganyan magsalita? Ano po ba bang aasahan yung isasagot ko? Ayoko naman magbitaw ng salita na alam kong hindi ko kayang gawin. Alam nga naman sabihin kong sasagutin ko yung kasal. Ako na ang bahala sa ganito, sa ganyan. Kahit na alam ko naman na wala akong pagkukuha na ng pera. Itay, alam niyo naman nakakatapos lang ng pag-aaral ni Jason, di ba? At wala na ako natitirang pera. Wala rin po akong ipon. Wala na po akong maitutulong, Tay. Hindi ko naman hinihingi sa'yo na sagutin mo yung buong gastos ng kasal ni Jason. Ang sa akin lang, marinig ko lang mula sa'yo na handa ka maipagtulungan sa amin ng nanay mo. Ano po bang klaseng tulong ang gusto nyo? Moral support kay Jason, ganon? Itay, sagad na po ako. Binuhos ko na sa kapatid ko yung lahat. Nung pinag-aral ko siya, hindi ko hinanap sa inyo yung salitang pagtutulungan. Dahil alam ko naman po yung buhay na mayroon tayo Wala po akong ibang inaasahan kundi ang sarili ko para mapagtapos si Jason. Dugo at pawis ang pinuhunan ko sa kanya dahil buo ang kumpiyansa ko noon na magiging katuwang ko siya sa pagtulong sa pamilya na to. Pero umasa lang pala ako sa wala, Tay. Sa huli, iniwan lang ako ni Jason sa ere. Hindi naman kagustuhan ni Jason yung nangyari. Itay, binigyan naman po siya ng Diyos ng isip. Sana natuto naman siya mag-isip. Sawa ka na ba tumulong sa amin? Sige, Jeng. Kung nag-asawa ka na, iwan mo na lang kami ng mga kapatid mo. Itay, hindi naman po sa nagsasawa po ako. Sadyang disappointed lang po talaga ako kay Jason. Kung sa bagay, kaya siguro niya nagawa yan kasi hindi siya naghihirap sa pag-aaral niya Hindi niya naranasan yung mga paghihirap na dinanas ko noon para lang makapagtapos. Opo, maaaring pinag-aral ako ni tita. Pero matinding hirap at kalbaryo naman po ang inabot ko dun. Nagtiis po ko dun, Itay. Gusto ko kasi maabot yung pangarap ko nun ang makatulong sa pamilya natin. Si Jason, anong ginawa niya? Hindi kasi siya naghirap at umasa lang siya sa akin. Kaya wala sa isip niya na tumulong sa pamilya nito. Hindi ganyan ang kapatid mo, Jeng. Kung hindi lang nakabuntis si Jason, makakatulong din siya sa'yo. Gaano po kayo nakakasiguro na buntis nga talaga yung babaeng yun, Tay, ha?
At kung buntis man ang babaeng yun, gaano nga kayo nakakasigurado na si Jason nga po ang ama nun? Itay, sa totoo lang wala akong tiwala doon sa babaeng yun eh. Sana hindi mo na kayo pumayag na makasal sila. Wala na tayong magagawa. Nangyari na anak eh. Yun nga po, Tay. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, edi sana hindi ko na lang siya pinag-aral. Edi sana nabili ko na lahat ng gusto kong bilhin para sa inyo. Sana nabili ko na yung lupa na matagal ko nang gustong bilhin para sa inyo ni Inay. Sana, imbis sa pinag-aral ko yan Jason na yan, ipinagpagawa ko na lamang kayo ng bahay. Makakatulong pa rin naman sa atin si Jason. Hindi na po, Itay eh. Kasi magkakaroon na po siya ng sarili niyang pamilya. Natural, mas uunahin niya na po yung pamilya niya kaysa sa atin. Huwag ka naman magalit sa kapatid mo, Jeng. Hindi naman po ako sa galit kay Jason, Itay. Ang sa akin lang naman po, sana inisip niya muna tayo bago siya gumawa ng ganyan. At saka, Itay, sana hindi muna kayo pumayag na maikasal si Jason doon sa floor na yun. Kasi sa totoo lang po, walang magandang patutunguhan ng relasyon nila. Dahil hindi naman mahal ni Jason si Flor eh. Kawawa naman po yung kapatid ko. Habang buhay lang siya magiging miserable sa babaeng hindi niya naman mahal. Sana wag niyo naman pong masamain yung sinasabi ko, Itay. Sana maunawaan niyo po ako. Pagkatapos noon ay umiyak ako ng umiyak. Masama ang loob ko dahil lumasa ako sa wala. Sa sama ng loob ko ay niwala na ako ng galang tumawag pa sa amin. Nagtampo na ako at nagdesisyong hindi muna ako uuwi sa amin habang nagpapayipas ng sama ng loob. Pero isang araw, habang papalapit na ang tinakdang kasal ng kapatid ko, ay tumawag siya sa akin at nangako siya na tutulong pa rin siya sa pamilya kahit na nga magkakapamilya na siya. Pero syempre, hindi ko na inaasahan pa yun at sinabi ko na lamang sa kanya na intindihin na lamang niya ang magiging pamilya niya. Humingi rin sa akin ng sorry si Jason na agad ko rin namang tinanggap. At nang sumapit ang araw ng kasal ng kapatid ko, Itay! Jeng, buti naman dumating ka na. Akala namin, hindi ka na darating sa kasal ng kapatid mo eh. Nasaan na po si Jason? Ayun, kasama yung asawa niya. Itay, matanong ko lang po ha. Buntis ba talaga yung babaeng yun? Bakit parang hindi naman lumalaki yung tiyan niya? Ay naku anak, huwag na natin intindihin yun. Jeng, tanggapin na lang natin si Flor. Bahagi na siya ng pamilya natin. Bahala na po. Sana lang talaga, hindi kayo nagkamali sa desisyon niyong ipakasal si Jason dyan sa babaeng yan. Halika na, puntahan na lang natin yung kapatid mo. Sigurado ako, matutuwa yun pag nakita ka niya. Sige po, Itay. Jason! Jason! Po! Andito na yung kapatid mo! Ate Jeng! Jason, congratulations ha. Best wishes sa inyo ni Flor. Salamat po, ate. Akala ko po kasi hindi po kayo pupunta. Salamat, ate, naalala niyo po ako. Ano ka ba? Pwede ba naman kitang hindi maalala? Kapatid kaya kita. Ate, patawarin niyo po ako, ha. Huwag mo nang isipin yon. Araw ng kasal mo ngayon. Kaya dapat masaya ka. Ano ka ba? Hindi ko po kasi makuwang maging masaya ng lubusan, ate. Nakukonsensya pa rin po kasi ako. Tutulungan ko dapat kayo sa pagsuporta sa buong pamilya. Kaso lang po, ate naman. Jason, wala na yun sa akin. Ang isipin mo na lang ngayon kung paano mo magagampanan yung bago mong responsibilidad. Sana gamitin mo yung pinag-aralan mo para maituguyod yung bago mong pamilya. Opo, ate. Ate, sa pagkakataon to, hindi ko po kayo bibiguin. Sisikapin ko pong maging mabuting padre de pamilya. Jason, mahal mo ba talaga si Flor? Kailangan ko po siyang mahalin, ate. Lalo na't asawa ko na po siya. Kung hindi mo pala mahal si Flor, sana hindi mo na lang pinilit ang sarili mo. Ayoko lang po ng gulo. Tsaka, ayoko pong madamay kayo. Pero kalagayahan mo naman yung nakasalalay dito, Jason eh. Ate, kung hindi ko papakasalan si Flor, sigurado malaking gulo. Pero Jason, kung hindi mo siya mahal, tapos pipilitin mo siyang kasamahin, sigurado ako hindi kayo magtatagal. Masisira lang ang buhay mo, Jason. Natututunan naman po siguro ang pagmamahal. Sana lang talaga matutunan mo siyang mahalin. Siya nga pala, Jason, bago kayo ikasal, napacheck up mo na ba si Flor? Opo.
Pinapacheck up po siya ng mga magulang niya. Pina-check up ba siya ng kasama ka? Hindi po ako kasama nung nagpa-check up po siya. Inaya ko naman po siya magpa-check up ulit sa doktor kaso palagi po niyang kinakatwiran na masama po yung pakiramdam niya. Sigurado ka ba talagang buntis ang babaeng yan, ha? Bakit parang hindi naman siya buntis? Parang hindi nga lumalaki yung tiyan niya, oh. Ay, naku. Sana lang talaga, Jason, mali yung hinala ko. Ate Jeng naman, O bakit? nag-apply na po pala ako ng trabaho sa ibang bansa. Hindi pa po ito alam ni na Itay at ni Inay. Lalo pong hindi alam ni Flor. Ate Jeng, kayo pa lang po yung nakakaalam nito. Basta wag niyo po munang sasabihin sa kanila hanggat di pa po ako nakakaalis. Teka, bakit ayaw mo ipaalam kay Flor? Tatakasan mo yung asawa mo? Magtatrabaho lang, ate. Basta, yung sinabi ko po makakaasa po ba ako sa inyo? Sige, Jason. Maaasahan mo ako dyan. Pero, ano na naman ang papasukin mong trabaho? At saang bansa mo naman balak pumunta? Yung katulad po ng trabaho pinapasukan ko dito, yung papasukan ko doon. Pero sa Middle East po, sa Dubai po siguro, o kaya Qatar. Doon po ako nagbabalak mag-abroad. Sige, ikaw ang bahala. Ate, sana wag na pong sumama ang loob niyo sa akin, ha. Patawarin niyo po talaga ako, hindi po ako nakatulong sa inyo. Hindi na masama ang loob ko sa'yo dahil doon. Basta ate, makapag-abroad lang po ako. Magpapadala din agad ako ng pera para sa buong pamilya. Basta, Jason, ano man ang maging desisyon mo, irerespeto ko. Nasa hustong gulang ka naman para malaman ko ano yung gusto mo at yung makakabuti sa'yo. Halika nga, payakap nga sa kapatid ko. Ate Jeng, Natanggap ko na rin kinalaunan at muling nagpursige sa pagpapaaral sa iba ko pang mga kapatid at pagtulong sa aming pamilya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ako umatsa pa at inublida ang mga kapatid ko na tulungan akong itaguyod ang buong pamilya sa hinaharap. Ginagawa ko ito ng voluntaryo at sa mga kapatid ko na lang kung tutulong sila sa akin o hindi. Samantala, sa ngayon ay inaayisan ni Jason ang pangingibang bansa niya at hanggang ngayon ay wala pa rin kaalam-alam ang asawa nito maski ang mga magulang at iba kong kapatid. Yun nga lang, hindi ko sigurado kung kukonsintihin ko pa ang aking kapatid o hindi. May kutob kasi ako na baka lumala pa ang sitwasyon kaya ito ako ngayon. Patuloy pa rin akong humihingi ng gabay sa Diyos na sana makagawa ako ng tamang desisyon para matapos na ang gulong ito.